Kaya dapat talagang iboboto sa mga susunod yung may alam sa batas. Yung matalino. Yung alam ang ating konstitusyon. Hindi yung nagbabasa lang ng script. O, sino-sino yung mga nandoon na nagbumoto, di ba? O, baka naramdaman na nila. Baka nangingibang, kasi may alam akong senador dyan na bumoto na pumuporma na behind the scene kay Vice President Sara. Dahil nakikita nila na talagang malakas pa rin ang mga Duterte. Baka nangingibang ilog na sila. Yes, Jojo Posteros, nilampaso talaga sila ni Senator Markel. You know how beautiful kapag yung balitaktakan nila is balitaktakan o yung nagsasalta talagang may alam sa batas. Kaya dapat talagang iboboto sa mga susunod yung may alam sa batas. Yung matalino. Yung alam ang ating konstitusyon. Hindi yung nagbabasa lang ng script. Kasi kawawa talaga ang bayan. Kaya di ba yung iba hindi nagsasalita? Kasi wala silang alam. Hindi nila ma-counter si Marcoleta na abogado kasi hindi ka makakalusot. Kapag ang tao nagsasalita ng katotohanan, based sa batas, sa konstitusyon, based sa tama, hindi ka dyan mananalo. Kahit anong i-destroy mo, kahit isirain mo pa, katulad na ginagawa sa akin, di ba, ng mga alpotera, kahit anong paninira nila, kapag ang tao nasa tama, hindi ka talaga mananalo. But we have to congratulate Vice President Sara again, kasi nga, nabawasan siya ng burden. But I know, in advance na alam niya na ito dahil nag-release na nga ng desisyon ng Korte Suprema. Although, di ba, meron silang motion na yan. So, wala nang kwenta yan. Wala na yan. It's gonna be useless. So, dapat na mag-focus itong Senado. Wala na kasi talaga tayo maaasahan sa House of Representatives kasi hawak talaga ng mga bangag yan. Sinabi namin mismo ni Amy Marcos, di ba, ni Mangga, na nagkabayaran, ganito, ganyan. Hindi niya nga ma-push yung investigation. Wala nga napaparusahan. Remember sa charter change, may pasabog siya na nakita si Zaldico, si Oñate, di ba, nag-meeting sila ni Tamba na nagkabayaran, 20 million ba yun per district. Nasa na yung investigation? Habang nasasayang ang pera ng bayan, magpapakitang gilas, mag-imbestiga tayo, ganito, ganyan, magbabakbakan sa plenaryo and everything. Tapos after that, wala na. Hindi napapanagot si Tambaloslos. So, maniniwala lang ako kay Amy kung bibitayin niya ng patiwarik si Martin Romualdez. Kung bibitayin niya, salugsugin niya yung pinsan niyang Judas at isama niya na yung kapatid niya. Doon lang tayo maniniwala. But for now, we're happy na, yun na nga, na wakasan na yung drama nila dyan sa Senate. At finally, move on na tayo next year na naman. For sure, magpapala naman sila ng panibagong impeachment kasi their purpose, di ba, 2023, yung aking pasabog, ang aking expose. Oplan, eliminate the enemies. Pabagsakin si Pangulong Duterte, which is nakakulong ngayon. Pabagsakin si Inday Sara, pabagsakin si Pastor Kubuloy, pabagsakin ng mga vloggers but not anymore with the Alpotista. Kasi chami-chami na sila, kay Amy Marcos. Sabi ni Gloria Bandi, Vic Rodriguez for Senator 2028. At Glenn Chong, yan yung mga matatalino na, alam mo, imagine mo, ang senador, si Kong Marcoleta, andyan na. Si Glenn Chong, si Vic Rodriguez, si Attorney Lambino, dahil abogado din siya. Yung mga magagaling na abogado, kapag yan ang mga, dapat nga, alam mo, dapat ang requirement din sa mga senador. Alam mo, kahit naman hindi naman kahit hindi abogado, as long as nakapag-aral. Kasi yung batas na pag-aaralan, pero syempre, mas maganda pa rin naman, kung abogado talaga dahil nag-google sila ng time to study about the laws and yung constitution. Siguro ang ganda pa, like Miriam Defensor in the past, nakita natin, di ba? Kung paano niya talaga tablahin yung mga bobo sa Senado. Paano naman tayo magkaka-interest makinig sa action star, sa komedyante, katulad ni Tito Soto? Di ba? Paano tayo? Wala tayong makukuhang substance. Dapat nga, they make laws, dapat they know kung ano yung batas. Yan dapat yan ang irepasuhin sa konstitusyon na dapat ang tumatakbong abogado at kongresista ay may nakapagtapos ng pag-aaral o kahit pa paano, mayroong certain units na nag-aral kahit basic law lang. Kasi continuing education, dapat bago kahit na hindi ka, let's say, accounting graduate ka o mass comm graduate ka o nursing graduate ka, di ba? It's okay, nakapag-aral ka, pero dapat may certain
like certain number of hours or X number of hours na nag-study ka ng batas. Diba? Kahit basic ka, para alam mo, hindi ka magbukang tanga doon. Boboto ka lang, yes, okay, I'm done. Diba? Katulad ni Risa Tanas. Ang yabang, putang ina, Mr. President, in the past, you know, there is a case between ganito, between ganyan. Na mayroong unanimous decision. Tapos nung sinupla na ni Marcoleta, saan yan? Anong klaseng decision yan? Tapos nagagalit siya. O kanina nagtatanong ka lang na kung mayroon ba unanimous decision. Ngayon na ipinresent ko. May bago ka na naman tanong. Abay, natural. Boba ka eh. Di ba? Nawawala sa script niya na tameme, sabi ni Chloe. I know. Yun ang ibig sabihin natin na kapag puro basa-basa ka lang, kasi hindi sila nag-aral. Dapat inaral niya kasi pumunta siya dun sa podium. Your Honor, Mr. President, meron nga po palang ganito, ganyan, na kaso, binabasa niya. Nung sinupla siya, tinabla siya ni Mark, anong decision yan? Division or unbank? Napikon kasi hindi niya akalain na off guard, ano siya doon, na tabla talaga si ni Marcoleta. What? Sabi nga, Miss Marlica, na paghahandaan po yung walang alam pag may question and answer. Totoo yun. Mababalidate mo, tama ba? Mababalidate mo, or what's the term? You know? Malalaman mo talaga, na si Risa, malalaman mo talagang wala silang alam. So ngayon, push lang sila ng push, tanggalin si Sarah, kasi si Sarah, ganito, ganyan, dada. Pero wala talagang bobo talaga. Doon natin nakita, bobo si Soto, bobo si Virus. Sino pa pang bumoto sa kanya? Si Kiko Matching. Ayan, may alam naman yan kasi abogado yan. Kaso lang nagbububuhan. Dahil vested interest. Yan si Ma'am Aquino, sila talaga yung mga notorious doon kahapon. But in fairness sa mga bumoto, baka tumatawid na sila sa kabilang ilog. Baka nakikita na nila, who knows? Baka next year, si Bangag na ang i-impeach. Sabi ni Scheherazade, yes, na-trap, that's the right word. No? Na-trap talaga si Risa Tanas doon sa tanong na yon. Sabi ni Swordfish, dapat kapag nasa Senado ay mga lawyers. Lawmakers ang tawag sa mga yan, wag yung mga walang alam. I know. Baka si Junior walang pinag-aralan, binoto mo at pinaglaban mo versus Lenny. May pinag-aralan naman, ito tong si Noel, nabudol nga kami. Diba? Pinaglaban ko talaga si Bangag dati. Okay? Dahil akala ko gagawin niya yung tama para sa bayan. Pero dahil ulul nga at addictus benedictus pa lang, si Lenny, let's talk about Lenny. Si Lenny nanindigan ba sa pagiging anti-Marcos niya? Nasaan na si Lenny? Diba? Nandun sa Bicol. Ano ba si Lenny? Governor? Ang ingay niya dati, napananagutin niya si Marcos Jr. dahil magnanakaw. Asa na si Lenny? Alam mo kung sinong hangaan niyo dyan? Si Attorney Rowena Guanzon, yan ang susuportahan ko sa susunod na halalan. Kahit pinklawan yan, may paninindigan. Hindi bumaliktad. Di ba siya yung number 1 na ngiwi-ngiwi? Ngayon pa lang, dinideclare ko. Si Rowena Guanzon nandoon sa kahapon. Si Rowena Guanzon, yan, gigil tayo dyan dahil nga anti-Marcos yan. Pero nung nahubaran na natin ang Marcos at tama pala si Rowena Guanzon, ulit-ulitin ko, hanggang ngayon, talagang kinukundina niya ang Bangag ngiwi. Si Lenny nasaan? Matutuwa sana ako kay Lenny kasi tama nga siya. Tama ka pala, Lenny, nakawatan talaga. Walang kwenta talaga to si Bangag. Asan si Lenny? Wala, di ba? Ibig sabihin, walang rin paninindigan. Kasi once nanindigan ka na magnanakaw yan, it's the same thing with Cayetano. Although kanina, ang ganda ng performance niya, nasa na yung paninindigan niya na pati oras niya ninakaw ni Marcos Jr. Wala. So, ibig sabihin, they're just good. Depende sa situation, depende sa time, depende sa interest nila. Kasi if you're really fighting for your country, alam mo magnanakaw si Marcos, gagawa ka ng paraan, iimbestigahan mo lahat ng kababuyan ni Marcos Jr., ng pamilyang Marcos, ni Lisa Tanas. Dapat may, sabi ni Joy Kaminsky, natumbok mo, dapat may strict qualification maging senator at congressman. Dapat lahat lawyer. Minimum kasi gagawa ng batas. Di yung uupo lang ng tahimik na wala kasing alam. Totoo yun. Although may mga staff sila, may mga abogado sila. But you have to know something. Di ba? Ako nga pag nanonood ako sa kanila na hindi ko maintindihan ng mga terminologies, inaaral ko para naman maipaliwanag ko sa inyo ano ba ibig sabihin nito, ganyan-ganyan.
Hindi, yung mga yan, pumupunta dyan unprepared, katulad ni Virus. Pumunta lang doon, nagbasa-basa, may nag-text na sabihin mo, may unanimous decision before. Da. Kaso nung inano na siya, di ba, kinross exam siya kung may alam siya. Yun pala yung word na iniisip ko kanina. Kinross exam kung may alam ba siya, kung ano ba yung sinasabi niya. Wala talagang alam. Mayor ba si Lenny? Yes, Duterte and Marcoleta for President and Vice President, sabi nila. Ayan, actually, si Kong Marcoleta dapat maging presidente. O push na natin. Yan dapat, 72 years old na pala si Kong Marcoleta. Alam mo si Kong Marcoleta, may paninindigan yan. I'm telling you, nung na-meet ko siya personally sa Hague, may sinabi yan sa akin na I just cannot disclose na. Tuwang-tuwa ako na, grabe, anong taong to. Definitely ayaw niya sa ginagawa ng mga Marcos, ng mga bangag. Hindi nga lang niya pwedeng suntukin doon si Amy sa harap o hindi niya pwedeng suntukin si bangag nung nakita niya, right? Mayor ba si Lenny? O, mayor daw. O, nag-enjoy na si Lenny sa perks. O, asan ang paninindigan ni Lenny? May nag-comment kasi kanina.